may puso na punong-puno ng pangarap ng kabutihan para sa ating mga kababayan. As it is our objective to bring light to all of humanity. DPA, Outstanding Public Servant. Our service knows no boundary. Pero saan, kailan, at paano nga ba siya nagsimula? Ang si Pax bilang estudyante ko, isa sa hindi ko makakalimutan. Kasi nung unang araw pa lang ng aming pagkikita sa klase, first day talaga ng school, una siya nag-greet, no? Ang sabi niya, "Good afternoon, teacher." Sabi ko, "Excuse me, what are you saying?" Sabi niya ulit, "Good afternoon, teacher." Sinusubukan ko ang kanyang patience ba. Hindi talaga siya nagalit. Hindi tulad ng ibang mga bata na parang maiinis, na parang niloloko sila, ganoon. Iba si Pax. Si Datu Pax Salisangki Mangudadatu ay nagtapos ng kanyang elementarya sa Ateneo de Davao University Grade School taong 2010. Elementarya pa lamang ay nakitaan na ng taglay na kagalingan ng batang DPA sa larangan ng academic at extracurricular. He is an attentive pupil, diligent in his studies. Not a day na wala siyang assignment, always with assignment. Si Pax yung tipong masyado ang determination. Sabi, "You know, teacher, I really want to be a good speaker." Sabi niya, "Oh, you're starting to be one," sabi ko sa kanya. Tapos sabi niya, "Di pa teacher, di pa talaga ako yung magaling. Lahat naman talaga tayo, kahit ako, umpisa ako sa ganun." So, yung transformation. Mas napahanga naman ang kanyang mga guro sa kanyang pagiging palakaibigan at maalagain sa kanyang mga kapatid, kaklase at guro. Ang isa pang nakikita ko sa kanya napakagandang pag-uugali niya, yung nag-iisip siya sa iba. No? Halimbawa, sabihin niya, classmates, time na. So, meron din siyang parang concern sa iba. Pasok na tayo, magta-time na. Andiyan na si teacher. May party sa school, may kain ganyan. Sasabihan niya yung mga, kain na kayo, why don't you eat? Ganyan. Tapos lapit na yun sa amin, teacher, kumain ka na ba? Hindi lang ako ha, lahat ng teacher sabihan talaga niya yan. Ay, yung isang bagay na na-observe ko sa kanya noon, kung kausap mo siya, ano talaga, ikaw talaga ang kanyang pakikinggan. Being the eldest, no, responsible talaga yan siya. Siya ang maunang magbaba sa kanilang sasakyan, tapos iano niya yung mga kapatid niya, isa-isa niya iaano sa mga rooms nila. Umaga yan hanggang sa hapon naman, kukolektahin naman yung kanyang mga kapatid. Ambisyon talaga niya na maging leader. Sabi ko, ikaw talaga, nung gumaling na talaga yung salita niya, sabi ko, you talk like a politician. Meron talaga siyang puso. Kasi, ang tinuturo kasi namin, men and women for others. Yung kanya lahat ng plano galing sa puso niya. Yun ang nakaganda sa kanya. Noong high school sa parehong paaralan, nagtapos si DPA taong 2014 kung saan siya ay pinarangalan ng Ateneo Leadership Award at Most Outstanding Student Award upang pakilala sa kanyang husay sa paglilingkod bilang Supreme Student Council Governor. Ipinagpatuloy ni DPA ang kanyang kolehiyo sa De La Salle University sa kursong BS Legal Management kung saan siya ay Consistent Dean's Lister. Bukod doon, nakuha niya rin ang Best in Thesis. Sa taong 2021, nagtapos ng Juris Doctor si DPA sa De La Salle College of Law kung saan iginawad sa kanya ang Community Engagement Award na ibinibigay sa mga mag-aaral na may malaking kontribusyon sa komunidad lalo na ngayon sa panahon ng pandemya. So ngayon po, what is your reaction na si DPA, student mo noon, and now he is running as the governor of Sultan Kudarat? I'm happy and proud of him. Alam mo na sinabi nung naging mayor siya nung lalaman ko. Hindi niya sinabi, nakita ko sa Facebook. Saka sabi ko, Pax, mayor ka pala? Tapos sabi, yes, teacher. Tapos, hello, teacher, gano'n lang siya. Walang no bragging, walang pagyayabang. Nung sinabi niya na mag-governor siya, sabi ko, yeah, sabi ko, you deserve. Pax, I will not be shocked if you will be the president of the Philippines. Okay. If there's one word that can describe DPA, what is it and why? I would say, leader. Leader yung word. Pero hindi lang ordinary leader, utos-utos. Hindi. Hingi niya yung idea mo. What do you think? Ganyan siya. What do you think, teacher?
Ganun siya. Siya yung tipong leader na galing sa puso niya. What was his strength as a student that you think he can use now that he is running for a higher government position? The word leadership, the word responsibility, and the word commitment. I am sure pag isang leader ka, be responsible ka, committed ka. So saan, kailan, at paano nga ba nagsimula ang isang Datu Pax Ali? Ang sagot, sa paaralan. Bago pa man naging isang mahusay na public servant, siya ay nagsimula muna bilang isang responsableng mag-aaral, naging magaling na student leader sa buong campus, at ngayon naman ay gagamitin ang pundasyon na ito upang ibigay ang nararapat na paglilingkod sa bayan. Mahusay, matapat, matapang, matalino, determinado, may puso. Dito, patuloy na aangat tayo.